Hi guys! Good morning! This is Soxy Mendoza again. At guys, it's 8th of May and Thursday. But still, nandito pa rin tayo sa farm ko. Early morning, nandito tayo from 8 o'clock to at least 9:30. So after 9:30 ay usually pag nakatapos tayo dito, pumupunta na tayo sa ating mga routine na work tulad ng pagka-canvas, pagde-deliver ng mga documents, pagbabangko, so yung mga admin tasks. At although kami ay understaff ngayon dahil yung isang admin namin ay nabakante at dahil si Aye ay pumunta ng Cebu tapos nang bumalik siya dito ay tinuturuan niyang bumasa si Elias, yung aking apo. So kami lang talaga ni Baste ang talagang nagpe-perform ng mga work ng Iraya Life Enterprises. And namamanage naman kahit paano. Although stressful at under pressure, nagagawa pa rin namin i-manage ang aming time. At nakakapunta pa nga kami dito sa farm para mag-pollinate ng vanilla at ma-monitor ko ano ang kanilang mga development. So itong vanilla tahitensis ay almost done na. Tapos na ang kanilang pamumulaklak at kung meron man konting-konti na. Pero itong vanilla planifolia, ito yung vanilla planifolia natin, ay babago pa lang siya na guys na bumubulaklak. Ito, kita nyo yan. So, yung palang vanilla planifolia ay medyo huli sa compared sa vanilla tahitensis. Malalaki ang kanilang mga petals, ang mga flowers nila at ang kanilang mga stalk. At tapos, ganitong oras ay 9 o'clock, ay almost maaga silang bumukadkad, hindi kagaya ng tahitensis. At ang kanilang kailangan ay makapag-pollinate ka before 9 o'clock or 9 o'clock. Bago matapos yun, kailangan matapos muna. Dahil nang umiikom na siya eh. So, you have to catch the momentum na kung saan yung moisture ay para sa akin ay high, na nagko-contribute para maging mataas yung success rate ng pagpo-pollinate ng ating vanilla planifolia. Guys, saglit ha, ipakikita ko sa inyo. Guys, itong vanilla planifolia na ito ay 5 years old na. Yan ito Yan ang kanyang bulaklak. Ito Yan. Yan ay gaya nga ng sinabi ko sa inyo, kung kayo after sa bunga ng planifolia, ay pag nagtanim kayo niyan, wag nyo nang kukuhanan ng mga pantanim para bumunga siya. Dahil kapag pumutol kayo ng pumutol, ay hindi siya bubunga. Hindi kayo makakapagpabunga. Kailangan antayin nyo siyang humaba. O, eto yan, kita nyo, 9 o'clock pa lang ngayon, Yan ang kanyang bulaklak. Eto, kita nyo. Yan. Ito, guys. Yan. Malalaking bulas siya, Ito, Yan. Ipopollinate natin yan at ito. Maganda itong lugar na ito. Dahil ito ay medyo, fully shaded ng mga Madre de Cacao natin. So, ito, hindi ko din naalagaan guys itong aming vanilla planifolia na yan. Pabaya lang namin. Ay, nabulaklak din naman siya. Kaya lang, kita nyo guys, inaalagaan ko rin siya sa bunot. Kahapon ay nabayayaan tayo ng ulan, nakatipid tayo sa pagdidilig. So, sa susunod, ito ay first batch ng ating vanilla planifolia. Tinanim natin ito 5 years ago, I think 2021. Ganitong month. Ay, ngayon lang siya, bumubulaklak na siya pa kaunti-kaunti. Pero ngayon, na-achieve na niya yung kanyang full, or na-maximize na niya yung kanyang growth. Kita nyo, ang tataba guys, Yan, na-achieve na niya yung growth niya, kaya siya ay bumunga na talaga. So guys, ililibot tayo mamaya sa langsunisan ha. Hanggang dito guys, kita nyo. Babago pa lang nasulpot ang mga bulaklak niya. Guys, tapos na tayo mag-pollinate na ating vanilla planifolia. Konti lang yung vanilla tahitensis. Basta yung mga gamit ipinasok ko sa loob ha. So, pupunta tayo dito at may itinanim kasi ako kahapon doon.
ay hindi natin nalagyan ng bunot. So guys, nakita nyo itong paminta na ito, gaganda na ito. So, tandaan natin ha, ang mga paminta, ang pollinator niya ay ulan. So, magaling talaga ang kalikasan. Dahil ng pagtag-ulan, ay di nag-iumpisa na siya ulit bumunga. Tapos pag tag-araw, i-harvest mo na lang siya yung mga bunga niya para mapatuyo mo naman. So, yun nga. Saglit lang guys, may papakita ko sa inyo. So guys, ito yung dati nagtanim kami dito ng mga pinya. Yan, malapit ka na namin matikman. May tanim din tayo dito for personal consumption. Ito yung lansones naman na inilagay natin na replacement dun sa isang namatay dun. So, akala ko mamamatay ang mga lansones namin. Ito, kahit paano may bunga ang mga pinya. Sa isang araw ay maaani na natin yan. Tagpinya na siya doon. So guys, puntahan natin guys itong makikita nyo guys ang effect ng araw. Ito ay 4 na taon na itong Suhan Davao na ito. Nakikita mo bonsai na siya. So hindi siya gumanda dito sa lugar na ito dahil ito yung na sa ilalim nitong puno ng, ewan ko itong puno na ito. Hindi natin siya pinapatay pero tinitrim ko rin siya paminsan-minsan. Pero ngayon wala na tayong panahon. Guys, ito ha, green dito sa lugar na to. Hindi talaga ako nagpapatabas dahil ng sobrang init. Wala tayong, malayo ang lugar na kung saan pinagkukunan natin ng tubig. At, ayan, ano ba yan? Kailangan nating i-maintain ang moisture sa pamagitan ng mga damo dito. Saka na lang tayo yan, damo dyan, nakakatakot. Nakabota naman tayo guys. So ito yung mga itin ni Mang Dario na kakawati. At anytime ay pag ready na siya, lalagyan natin ito ng ano. Ito yung hybrid na paminta. Dati itong sampalok na ito ay galing Thailand. Yan ay matamis. Ay trinim natin para wag lumaki at pinakapitan natin ng mga ano ba yan? Yan ay pinakapitan natin ng mga hybrid na paminta. So ito nga guys, okay tanyo. Ready na siya. Hindi pa lang natin siya pwedeng pakapitan ng vanilla. Sa tag-ulan na lang. Pero pag gagamasan ko yan guys sa isang araw. So tingnan natin guys ito binili natin itong mga bunot na ilalagay natin dyan sa isang araw. Yan nga si Mamang Dario naghakot na naman ng bunot. Binabayaran natin si Mamang Dario ng 80 pesos kada isang sako ng bunot. Maganda ang lupa dito guys, in fairness, kasi hindi natin siya ginagamitan ng mga non-organic materials ng chemicals. At wala rin tayong pambili. Kaya asa lang tayo sa natural Saglit lang guys, hindi pa panahon ng pagtatanim ng ating vanilla. At nasapa kasi yan. At kailangan kong parang nabalik ko ay mamamatay lang siya. So ang ginawa natin ay kinapit na siya dito sa puno ng Madre Cacao. Noon ng kakawati. At didiligin na lang natin guys. Pero supposed to be, dapat nagtatanim tayo ng tuwing month of June, July. August kasi tag-init na yan eh. So guys, makikita nyo ito inihahanda na namin. Ito ang susunod na lalagyan namin. Ito nilagyan na ni Mamang Dario ito nung, kita nyo yan? Pero supposed to be dapat ay maraming mga chop-chop na mga siit-siit. Lalagyan natin yan guys at para sa susunod na ilalagyan na natin itong nakikita nyo itong hybrid na nakapaan ba yan? Yan, hybrid na malalaki ang bulas ng kanyang dahon. So hybrid na paminta yan. Meron tayo nito. Actually ito ang gusto kong padamihin. Ari pala Mamang Dario, nakita mo ito yan kakawati na yan. Ikukunin natin yan, iaakit sa tayo. Pauwi na kami guys. Lalabas na kami ng bulusan. Dahil tapos to ang aming first farm task sa umaga. So tayo ay magpandong.
Tayo, para tayo. Huwag mo. Oh, sinaraduhan na. So talagang ano lang, sakripisyo. Passion din. Pero hindi ako naniniwala din na ano, yung passion first. Para sa akin ay syempre lahat naman nagnenegosyo gusto kumita ng pera. Kasi katulad ng farm na ito, actually hindi yan talaga ang passion ko. Nagbabago lamang, depende sa needs and requirements ng pamumuhay. Kagaya ko ay ex-OFW. So, namahal ko na lamang yan dahil yan nga aking pinagkakakitaan. Pero believe me guys, yung 9 years ng pamamalagi ko dito naubos yung savings ko. Kung hindi ako nag-diversify ng aking investment at ng business, ay nako, patay na. Patay na si Punga. Hindi ka na makabili ng pagkain mo, yung medical expenses mo, saka yung mga utilities mo, yung mga basic needs mo. I don't know. How can I sustain? Tapos naguhulog pa tayo ng mga SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Okay, so guys, ito lang ang maibabahagi ko ngayong araw na ito. At nilalakbay namin itong mahoganihan. Medyo nag-iba na oh. Guys, hindi na kagaya ng dati. Nabawasan na ang mga puno ng mahogani dito. Dahil ng inani na nila. At yan oh, dahil summer. Ganda din dito. Nagbibideo ako lagi dito eh. Medyo maliwanas ng konti. Safe naman siya. Saka ang lapit lang kasi nito sa bayan. 2 kilometers away from the town proper. So, nag-iintay lang ako kung anong development dito sa Bulusan. At kung sakaling yung mga karatig kong lupa ay may i-develop, ma-develop, gawin nilang subdivision o kung ano pa man, ay bahala ng aking mga anak. Or kung malakas pa ako, ay i-develop ko pa kung kaya pa. So, guys, paunahin natin si Basti. Nasaan na baga? Ay, nahuli na siya. Sakay na tayo sa e-bike. Diyos ko po, Rode. Diyos ko po, Rode. Ay, nako. Ito na lang yung daily exercise natin. Hindi na tayo nakakapag-gym. Hindi na rin tayo nakakapag-bike. Ito na lang talaga ang ating ginagawa. At least we burn fats and calories. Araw-araw yan. Tuwing umaga. At naghihirap din tayo sa pagdidilig pag talagang sobrang init. Pero ngayon guys ay hindi tayo magdidilig ng 3 araw. Dahil basa pa ang lupa at magandang pagkakaulan. At sana naman ay umulan ulit. Mga Martes, kailangang humiling tayo na umulan siya. So palabas na tayo guys dito. Hindi ito ating lote. Tayo nakikidaan lang dito. At sana naman ay ma-develop na.